So, ang naging ko nito, ang ginawa ko dito, napag-ubra ko siya. So, nilagyan natin siya ng ganito. Mandar siya dahil lang dito. So, yun guys, magandang araw. So, ito yung Kenwood na ginawa natin ng video nun. So, dahil wala yung pitchil niya, hindi natin matesting. So, ngayon, dinating na dito nung may-ari. Ito na yung pinaka-pitchil. Hindi siya pitchil yung isang pinakabala niya. So, ito yung dinala, medyo maliit. So, ngayon, kinabit natin, ayaw niyang gumana. So, ayan o. Ayan o. Ayan, nakasaksak na yan Ayan o, nakasaksak na. So, ngayon, power natin. Ayaw Ayaw umugong o umikot. So, hindi umiikot So, ibig sabihin, may problema yung switch nito dito sa takip. Ay, sa pinaka-pitchil niya sa ibabaw. Baka yung switch niya na to, hindi na nakukuhang na ma-press dito sa side. Ayan. Ito kasi magkukan dyan titimid dyan itong sa gilid niya na to. Hindi na niya maitimid mabuti yung switch. So, yan. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung switch na yan dito sa loob. Dito, aalisin natin muna yung tornilyo. So, tatanggalin natin yung pinaka-switch. Titingnan natin baka tumigas na o hindi kaya upod na yung switch. Hindi na kayang bumaba para ma-press yung switch dito sa loob. So, tingnan natin kung anong pwede natin gawin dyan para mapagana ito. So, talagang ayaw. Pero kapag tinusok mo siya sa loob, umaandar. So, yun guys, babaklasin ko muna yung tornilyo. Hindi aabot. Ito yun ang Phillips screw. Bakit ayaw niyang gumana? Ayan. Kal na. So, tabi muna natin yung takip. Titignan natin dito kung maipe-press ba niya yung tawag dito, pinaka-switch. So, kakabit muna natin itong pinaka-pitchil niya sa ibabaw. Titignan natin kung maipe-press niya. Hindi ko na maipakita sa inyo, sisilipin natin. Ayan. Parang hindi ata gumagana. So, hindi talaga siya na-press. Yung pinaka-switch niya, ayaw talaga. So, ngayon ang gagawin natin dyan, babaklasin natin tong switch. Ito pwede naman tong pwede naman tong i-direct itong pinaka-switch na to. Kaya lang, mas maganda yung bubuhayin natin yung switch niya kaysa i-direct natin. So, tanggal lang natin yung tornilyo. Ngayon, tanggalin natin itong pinaka-switch. Tanggalin natin yung lahat ng tornilyo na sasagabal. So, yun. Tanggal na. Ito yung tinitimid o pinipress. Ay, upod na.
Upod na yung, ito yung ipe-press para ma-switch itong kulay itim. Itong pinaka-switch niya. So, papakita ko sa inyo ng malapitan. Zoom natin. So, ayan. Kita ninyo mabuti. Ito yung switch, itong kulay itim. So, ayun yung pinaka-contact niya. Sulutin natin. Ayun, yun. Yung itim na maliit na yun ang dapat na mape-press nitong kulay puti na to. Kaya lang, ang nangyari, ito, parang upod na siya, oh. Ayan. Nagkaroon na ng kwantong gilid niya. So, ngayon, hindi siya na ipe-press mabuti. Ayun, oh. Dapat kasi bababa. Ay. Bagya lang siya bumababa, hindi siya ba itimid mabuti. So, gagawa natin ng paraan to na mas madali. So, babaklasin ko muna, pakita ko sa inyo mamaya kung paano yung gagawin natin o yung ginawa natin. 1 hour later. So, yun guys, ang ginawa natin dyan ganito. Binaklas ko itong pinaka nagpe-press ng switch niya. So, binawasan ko ito. So, yan. Binawasan ko yung dito niya sa kanto. Tapos, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin siya ng grasa. Grasa dito para saka doon sa may pinakakunya ng switch para madulas. Matimid niya kasi hindi siya naglalaro eh. Hindi niya na ipipress. So, lalagyan natin ng grasa dito. Tapos, ibabalik natin. So, ito yung grasa na ikakabit natin. So, bawasan ko pa ng bagya ito. Para sigurado, bagya pa. So, yun. Lalagyan natin siya ng grasa. Wala na yatang laman tong grasa natin. Para medyo madulas. Pupunasan lang natin dito. Tapos dun sa loob. O siguro kahit hindi na yung sa kabila, sa may switch. Kasi ano naman siya eh. Malalagyan din naman. So yan, sasalpak na natin. Yun. Ay, kainam. Ang problema ito, naupod. Dapat ito buo. Bukan natin. Nagsuswitch na siya eh. Pakita ko sa inyo uli. Ayan, pakita ko sa inyo. Halimbawa, ipe-press natin ito. Ayun o, nagpe-press na siya o. So, naipe-press na. Lumulubog na, nagsuswitch na siya. So, ngayon, tetestingin natin ikabit, isalpak, kung gagana na ba siya. So, ayun guys, testingin natin siya. At ito, na isalpak na natin yung pinaka-switch. So, yun. Testingin natin kung gagana siya. So, lalagay muna natin yung pinaka pitchil. Kasi pagka wala yun, hindi yan gagana. So, testingin natin kung mag-okay ba siya. So, yun. So, silipin nyo na lang yung LC dito at aandar yan. Yun, oh. So, maandar na. So, hindi ko to binaypass. So, yan, oh. Tanggalin natin yung pinaka-pitchil. So, hindi yan iikot. Oh, so, wala. So, okay, pag binalik natin yung pitchil niya, gagana yan. So, yan.
So, ang naging ko nito, ang ginawa ko dito, napag-ubra ko siya. So, nilagyan natin siya ng ganito. Mandar siya dahil lang dito. So, ano yan, grasa. Nilagyan ko siya ng grasa. Dito ko siya nilagyan sa ibabaw. Saka sa loob. So, tinanggal natin yung switch niya. Nilagyan natin. Pero dito kasi, mapapansin niyo meron siyang grasa. Iba yung kulay niya. So, nilagyan ko siya ng grasa doon sa loob. Kasi yan ang kuha ng switch. Nagpe-press doon sa switch. So, dito sa may loob niya, dito sa may karugtong niyan, dito sa ilalim, nilagyan ko din para tulak niya yung switch. So, ganun lang siya. Yun lang ang ginawa ko. Lagay lang tayo nitong grasa. Umandar na. At madali na rin siyang isalpak. Magana siyang ipihit, O, testingin natin uli. Ayan, gana na, O, diba? So, yun guys, kakabit na lang natin yung takip. Siguro di ko na ipakita sa inyo yung takip nito. Pagkabit ng takip. So, hanggang dito na lang yung video natin sa mga may ganitong klase ng blender na may switch dito sa tagiliran, sa loob. So, pagka ayaw na niyang umikot, kahit ilagay niyo yung pinaka-pitchil, ganun lang gagawin. Lalagyan niyo lang siya ng grasa. Saka, kung pwedeng tanggalin kaya nyo tanggalin yung sa likod niya, yung sa may switch, lalagay nyo din, mas maganda. Pero try nyo dito sa ibabaw, lagay nyo ng grasa para madali siyang maipe-press yung sa may switch niya. So ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa panonood.